Kung si Kristo ang tinapay ng buhay, tayo rin dapat maging buhay na tinapay ang Eukaristiya sa mundo. Isang buhay na iniaalay, pinaghahati at ibinibigay para sa kapakanan ng iba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At sinabi nila, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay bread. Mga kapatid, ngayong araw na ito, sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, ipinahayag ni Jesus ang isa sa kanyang makapangyarihang pahayag. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya nga po ang salitang ating pinagninilayan ngayong araw na ito ay bread, tinapay. Nagtanong ang mga tao, anong tanda ang maipapakita mo upang maniwala kami sa iyo? Sinabi pa nila, ang aming mga ninuno, sila'y kumain ng mana sa ilang. Ang mga tao ay naghahanap ng panlabas na tanda. Gusto nila ng milagro, ng pagkain, ng patunay. Ngunit ang sagot ni Jesus ay hindi lang himala, kundi yung kanyang sarili. Hindi lang siya nagbibigay ng tinapay, siya mismo ang tinapay. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya, siya mismo ang biyaya. Ang tinapay na mula sa mundo ay may hangganan. Ito'y nauubos, nasisira, hindi nakapupuno ng espiritual na pagkagutom. Ngunit si Jesus, ang tinapay ng buhay, ay hindi nauubos at siya lamang ang makapupuno sa pinakamalalim na uhaw at gutom ng ating kaluluwa. Maraming tao ang busog sa katawan, ngunit gutom naman sa puso. Busog sa material na bagay, pero kulang sa kapayapaan. Busog sa kasikatan, pero kulang sa pagmamahal. Busog sa karera, pero kulang sa kahulugan ng buhay. At ngayon, inaanyayahan tayo ni Kristo. Ako ang tinapay. Lumapit ka sa akin. Sinabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang tanong, lumalapit ba tayo kay Jesus araw-araw? O lumalapit lang tayo kapag may problema? Si Kristo ay hindi emergency food. Siya ay araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa sa panalangin, sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, sa Eukaristiya. Tuwing tayo ay nagsisimba at tumatanggap ng banal na komunyon, hindi lamang tayo nag-aalay, tayo'y pinakakain ng Diyos mismo. At sa paglapit na ito, unti-unting nawawala ang espiritual na pagkagutom. Unti-unting nabubuo ang ating puso. Unti-unting tayo ay nagiging tulad niya.
Kaya nga mga kapatid, sa ating abalang buhay, madali tayong mapuno ng mga bagay na hindi tunay na nagpapabusog. Madali tayong mabulag ng mga tinapay ng mundo. Kayamanan, aliw, pansamantalang kasiyahan. Ngunit si Kristo ay nag-aanyaya, hanapin mo ako. Ako ang tunay na tinapay. Kung ang ating katawan ay araw-araw nating pinapakain, ang ating kaluluwa rin ay dapat araw-araw nating inaalagaan. Sa panalangin, sa katahimikan, sa pagkilala sa kanyang presensya, sa paggawa ng kabutihan. Ang tumanggap ng tinapay ng buhay ay hindi lamang nabubusog, siya rin ay tinatawag na maging tinapay para sa iba. Tayo rin, inaanyayahang maging daluyan ng habag, maging sustansya ng pag-asa, maging pagkain ng kabutihan para sa mga gutom sa Diyos. Kung si Kristo ang ating tinapay, tayo rin dapat maging buhay na tinapay, Eukaristiya sa mundo. Isang buhay at buhay na iniaalay, hinahati at ibinibigay para sa kapakanan ng iba. Mga kapatid, sa gitna ng ating maraming kagutuman, naroroon ang isang tinig na muling tumatawag, ako ang tinapay ng buhay. Sa Kanya, hindi ka mauubusan. Sa Kanya, hindi ka magugutom. Sa Kanya, matatagpuan mo ang buhay na walang hanggan. Lumapit tayo, manalig tayo, tanggapin natin siya araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, tinapay ng buhay, ikaw ang tunay na makapupuno sa aming pagkauho at pagkagutom. Linisin mo ang aming mga hangarin upang hanapin ka namin hindi lang dahil sa biyaya, kundi dahil sa iyong presensya. Tulungan mo kami na lapitan ka araw-araw at gawin mo kaming tinapay ng pag-ibig para sa iba. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo,
Maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.